this is Miss Marge. Gumagawa po ako ng mga helpful tips and tutorial vlogs. Kung bago po kayo sa aking channel, interested po kayo sa aking mga topics, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe for more helpful videos na aking upload. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos pa po makakatulong sa inyo. So for today's video po, ituturo ko sa inyo ang updated process kung paano ba mag-apply ng SSS loan online. So kung interested po kayo sa topic na ito, keep watching po! So una, gamit ang iyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome at pumunta pa tayo sa website ni sss.gov.ph. Ilalagay ko rin po yung link ng website ni SSS sa description ng video ito at sa comment section ng video ito para i-click nyo na lang po and mapupunta na kayo sa website ni SSS. So once na sa website na po kayo ni SSS, ganito po yung makikita nyo and then click nyo lang po yung login to my SSS. And then i-click nyo lang po yung member. And then, mapupunta kayo sa members login. So, dito sa members login, kakailanganin nyo po ng user ID and password dito sa SSS online account. Kung wala pa po kayong user ID and password, panoorin nyo po yung dito sa channel ko kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS. Browse nyo lang po yung channel ko para makita nyo po tong video to kung paano magkaroon ng user ID and password sa SSS Updated Process 2024. Ilalagay ko rin po yung link ng video to sa description ng video ito at sa comment section ng video to para i-click nyo na lang po. So once may user ID and password na po kayo sa SSS, i-type nyo lang po yung user ID and password sa box ng user ID at sa box ng password and then click nyo lang po yung sign in. And then may magpa-pop up na member survey consent, i-click nyo lang po yung maybe next time. May lalabas po na notifications, i-click nyo lang po yung close. After that, mapupunta na tayo sa ating SSS online account. Pero before tayo mag-proceed, make sure may naka-enroll na kayong bank account dito sa SSS and approve na ni SSS yung bank account na in-enroll mo and yung supporting documents na in-upload mo. Kasi kung wala pa po kayong approved na bank account or disbursement dito sa SSS online account, hindi pa po kayo makakapag-apply ng loan. So, kung wala pa po kayong bank account na na-enroll dito sa SSS online account nyo, panoorin nyo po dito sa channel ko kung paano mag-enroll ng bank account sa SSS, yung Updated Process 2024. Browse nyo lang po ito sa channel ko. Ilalagay ko rin po yung link ng video ito sa description ng video ito at sa comment section ng video ito para i-click nyo lang para mapunta na kayo sa video ito para makapag-enroll na kayo ng bank account dito sa SSS online account nyo. And kung may approved na po kayong disbursement account or bank account dito sa SSS online account, mag-proceed na po tayo sa pag-apply ng loan. So, i-click nyo lang po yung loans. And then, may lalabas na choices sa baba. I-click nyo po yung apply for salary loan. And then, lalabas na yung loan form online na fill upan nyo para mag-apply tayo ng loan dito sa SSS. Yung mga ibang information dito, automatic may fill up na based sa information natin sa ating SSS online account. Gaya ng mailing address, mobile number, and email address, automatic may nakalagay ng information natin dyan. So, yung need nating fill upan dyan is yung loanable amount. Kung magkano yung amount na nakikita natin sa loanable amount, automatic yan po yung pinakamataas na pwede nating i-loan sa SSS. So, dahil dito sa example natin, 21,000 yung pinakamalaking pwedeng i-loan sa SSS. So, kung gusto nyo ng ibang amount, i-click nyo lang yung arrow pababa para mag-select kayo kung magkano yung gusto nyong i-loan dito sa SSS. Makikita nyo po yung choices kung magkano yung pwede nyong i-loan sa SSS. So, dito nakalagay ang maximum na pwedeng i-loan is 21,000. Etong pwede nating i-loan, depende ito sa contribution natin ha. Normally, pag first loan, more or less isang buwan na sahod natin. Pag second loan, more or less 2 buwan or kulang 2 buwan na sahod natin. So, dito sa example, sinelect ko is 21,000. So, clinic ko lang yun para malagyan ng tuldok. So, kung magkano yung sinelect nyong amount dun sa loanable amount, yun na ilalabas dun sa box. So, dahil 21,000 yung sinelect ko, 21,000 yung nakalagay sa box. And then, yung sa bank and bank account number, kung ano yung in-approve ni SSS na disbursement account natin, yung mga in-enroll nating bank account kay SSS, once na-approve yun, dyan na po nyo makikita sa bank and bank account number.
Kung marami kayong na-approve na bank account dito sa SSS, may choices dyan. Mamimili kayo kung anong bangko. Pero kung isa lang, automatic meron na po dyan nakalagay na bank name and bank account number. Kung ano yung in-approve ni SSS na bank account or bangko nyo na in-enroll dito. So, dun naman po sa details ng choose the certifying employer. So, make sure po ang nakalagay na information dyan is yung information ng company nyo ngayon or kung saan kayo nagtatrabaho ngayon. So, automatic may fill up na yan kung employed kayo. Basta double check nyo lang, dapat pangalan ng company nyo ngayon kung sino yung naghuhulog na SSS nyo. Kasi sila din po yung mag-a-approve ng SSS loan application nyo. So, once nasabit nyo kasi to, need pa rin po itong i-approve ng employer or ng company nyo. Pag company nyo pa dati yung mag-a-approve dyan, hindi po nila i-approve yun kasi hindi na kayo employed sa kanila. So, double check nyo po yung choose the certifying employer. Kung hindi po yan yung company nyo, pwede nyo edit yung employer ID, ilagay nyo yung SSS number ng bago nyong employer. So, make sure tama po ha. So, once na fill upan nyo na yan, or may information na dyan lahat, ang next nyo naman pong gagawin is i-click nyo po yung proceed sa baba. After that, may lalabas na I agree the terms and conditions. Kung may nakalagay na service unavailable, okay lang yan. Basta lumabas yung I agree the terms and conditions, i-click nyo lang yan para malagyan ng check. And then, i-click nyo na po yung proceed sa baba. And then, lalabas yung summary ng loan application nyo. Andyan yung loanable amount, kung magkano yung niloan nyo, and then yung net proceed, kung magkano yung mapupunta sa ATM nyo, and yun yung papasok sa ATM nyo. So, meron silang konting fees or service charge. So, dito sa example, 21,000 yung loanable amount, yung in-apply ng loan. Pero ang papasok sa ATM is 20,559. So, dito sa 21,000, meron silang almost 500 pesos na service fee. And then, makikita nyo rin dyan yung details ng employer nyo or yung certifying employer. Double check nyo, dapat yung company nyo ngayon or yung present employer nyo yung nakalagay dyan kasi sila po ang mag-a-approve ng loan application nyo bago i-approve ni SSS yung application nyo dito sa SSS loan. Nakalimutan ko palang sabihin kanina dun sa pag-fill up na application form, kung voluntary member kayo or self-employed, wala na yung portion ng certifying employer. So, di na kailangan mag-fill up or mag-select na employer kung kayo naman naguhulog sa SSS country nyo. Wala na yung portion na yon, yung certifying employer. Automatic sa SSS na ang mag-a-approve ng loan application nyo, hindi na dadaan sa employer. So, yan, once okay na kayo dito sa details, sa summary ng loan nyo, i-click nyo lang yung submit sa baba. May lalabas na do you want to continue, i-click nyo lang po yung okay. And then, may lalabas na confirmation na you have successfully submitted your salary loan application. Kung employed kayo, may nakalagay na kulay pula na note sa baba na we are awaiting the certification from employer. Kung employed kayo, kailangan nyo munang ipa-approve sa company nyo yung loan application nyo. So, screenshot nyo lang to and then send nyo sa kanila as proof na nag-apply kayo ng loan para i-approve ng company mo or employer mo yung loan application mo bago i-approve ni SSS. Kung hindi naman kayo employed, like self-employed kayo or voluntary member, kayo naguhulog ng SSS country nyo, no need na ipa-approve sa employer. Automatic sa SSS na ang mag-a-approve ng loan application nyo. So, screenshot nyo na lang yan. And then, click nyo lang po yung okay. So, once na-click nyo na yung okay, babalik ulit tayo sa ating SSS homepage ng ating SSS online account. So, may lalabas ulit na member survey consent. Click nyo lang yung maybe next time. May lalabas ulit na notification. Click nyo lang yung close. And then, mapupunta na kayo sa SSS online account nyo. So, para i-check natin yung status ng SSS loan natin, i-click nyo lang po yung inquiry. And then, may lalabas na choices sa baba. I-click nyo lang po yung loan info. And then, i-click nyo lang po yung salary loan. And then, makikita nyo na dyan yung status ng loan application nyo. So, dahil kakasubmit lang ng loan application na to, dito sa example natin, ang nakalagay sa loan status is loan application is for employer certification. So, need mo na daw i-approve ni employer or ni company yung loan application. So, dyan nyo makikita kung approved na ba yung loan nyo, kung anong status, kung for disbursement na. So, dito nyo po i-check kung approved na yung loan application nyo.
So before we end this video, gusto ko lang po i-promote sa inyo ang aking small business, RMT Travel and Tours. Kung may booking needs po kayo like ticket and tours, message nyo lang po ang aming Facebook page, RMT Travel and Tours. That's all guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below lang po. And pwede nyo rin po akong i-message sa aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And don't forget to follow din ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs, for more helpful videos na aking i-upload. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Miss Marge Vlogs. And tulungan nyo po ako ma-achieve ang 100k subscribers. Once na-achieve natin yan, mag-share tayo ng blessings sa ating lucky subscribers. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!